Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw po ang iamin pong ipinapaabot na pagbati sa lahat ng aming mga ginigiliw na taga-subaybay. Kami po ay sumasapit sa inyo ng live ngayong araw pong ito ng linggo sa ganap na 3:00 ng hapon. Tayo po ngayon ay nasa petsang December 6, 2020. Kumusta na po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Kami po ay nagpapasalamat na kayo po ay nakantabay upang patuloy na makibahagi sa inyo pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating programa. Ang atin hong ipagkakaloob sa inyo sa araw na ito ay update. Update po sa prophecy ng Biblia. So atin po ito po yung ating paksang pag-uusapan. Ito po yung ating paksang lilimiin at hihimay-himayin. So ngayon po, nais ko ring ipaabot sa inyo yung announcement, lalo na po sa aking mga estudyante sa Bible Institute Season 4. Congratulations po doon sa second batch na one-on-one kagabi. Ito pong 8 nating mga estudyante. So binabati ko po kayo sapagkat talagang naging pinaghandaan po ninyo yung inyo pong kumbagay mga isasagot sa aking mga katanungan doon po sa ating lesson na dinala sa inyo from lesson 1 to lesson 3. At akin pong ipinapaabot din ang yung third batch sa darating na Lunes. Sa darating na Lunes po sa ganap na 7:00 ng gabi, December 7 din po yun. So maghanda na po yung ating mga estudyante, sila Josie Villar, Emilia Hagunos, Judilyn Tanwatco, Jaymar Madrigal, Dwiki Servidad, Lito Pame, Jimmy De La Rosa at Crisanta Corrales. Kayo po ay mag-ready on time po, mag-start kami. Kagabi nga, yung ating second batch ay na-request ko at pumwede naman lahat na mas maaga ng 1 oras para hindi naman tayo abutin ng masyado ng gabi. So anyway, 20 minutes lang yung ginagawa kong one-on-one na yan. Minsan yung iba mas maigsi dahil alam nila kung ano yung isasagot eh. So ako'y natutuwa din po sa kanila pong ginagawang seryosong pag-aaral. So pag-ready po itong 8 at sa awa naman ng ating Diyos from batch 1 to 2, naging maayos po yung oras. Nasunod naman ho talaga kasi yun ang gusto ko talaga, masunod yung oras. Maliban na may mga technical difficulties kagaya ng mga internet connection ng ating mga kapatid. So inuunawa naman natin yon. Okay, so mag-ready po sa Monday at ganun din sa Tuesday. I-announce ko na rin sa Tuesday, ang 4th batch, sila Brother Dennis Mabulak, Dennis Agruda, Robert Aviles, Alexander Tahud or Tajud, Misael Cañares, Ariel Mission, Bongga Agno, Mardem Lapinig. So kayo naman ay Tuesday, December 8, ganun pa rin 7 p.m. sharp. At yung 5th batch sa darating din na Webes, sunod-sunod na po ito. December 10, Webes, 7:00 din po ng gabi, Ginilyn Garcia, Edwin Lunado Jr., Maui Nunez, June Adami, Marlon Anthony, Rolly Tumaning at Jean Sena. So yun, hanggang Webes ng gabi yon. So ito kasing 6th batch kulang pa ng 2, no? Kulang pa ito ng 2. So gagawin ko ito ito pong Sabado naman, December 12, 7:00 din po ng gabi. Anyway, yung 5th batch nawala yung isa kasi may work daw siya. So isinama ko na doon sa 6th batch. So anyway, yun po, mag-ready na po Mag-ready po yung mga in-announce ko pong mga pangalan starting Monday naman. Okay? So yun po yung ating announcement. Ganun din yung atin tuloy-tuloy pa ring Spirit of Prophecy series na ginagawa sa Pasig Seventh-day Adventist Church na pinapangisiwaan po ng Reasons of Faith Media Ministry. Ito na pong second Sabbath. Sa ganap na 3:00 ng hapon dito po sa ating Reasons of Faith
Media Ministry. Tutuloy natin ang lesson or episode 7 ng Spirit of Prophecy series natin. Ganon din yung atin hong yung ating ROF Media Ministry sa YouTube. Paki-subscribe po sa atin hong mga kaibigan, mga kapatid, at i-click nyo po ang notification bell. Ayan po yung link. Anyway, nasa rin po natin yan. Facebook page, yung pinaka-address ng ating YouTube channel. Ganon din, syempre, akin din pong ipinapaabot ang ito pong ministry ng The Loud Cry Ministry na pinapangunahan ni Pastor Villaber dyan po sa Kalakhan ng Mindanao, kasi po ipapalabas po yung Reasons of Faith Media Ministry sa kanilang 5 LCM or Loud Cry Ministry. Dyan po sa bahagi ng Mindanao. Ali, pakilagay yung 5 FM station nila. Ayan po sa Mawab, Davao de Oro, Quezon, Bukidnon, Pagadian City, Baluyan, Malalag, Davao del Sur, Bayugan, Agusan del Sur. Yan po yung 5 FM station ng Loud Cry Ministry na sa kasalukuyan ay pinopromote na nila sa buong isang buwan daw yung atin programa na ipapalabas sa kanilang FM station. Tuwing Lunes daw alas 9 ng umaga at meron din na replay ng alas 9 ng gabi. So, yun po ang aking pasasalamat din sa Loud Cry Ministry. We're working hand in hand para maipalaganap yung salita ng ating Panginoong Diyos. Salamat sa inyo, Pastor Villaber, at ganoon din sa aking contact doon, si Brother Jeremy Balani, at syempre si Brother June Montefalco. So, yun po yung ating ipinapaabot. Although, ito nga pong Reasons of Faith naman, syempre, tayo po ay nasa internet, so napapanood ng lahat ng ating mga kababayan sa buong sanglibutan po natin. Okay? So ngayon, bago tayo lubusang dumako sa atin hong update ng Bible prophecy, is something na review and update para hindi tayo makabitaw dahil sa dami ngayon ng naglalabasang issue, relihiyon man, politika man, ekonomiya man yan, crisis, pandemic man yan, wag tayo mawala sa focus. Kaya kinakailangan ibalik natin ano ba yung nangyayari na ngayon. So prophecy, update, and sort of review ng konti. Para hindi mawala yung atensyon. Lalong-lalo na ng atin mga kapatid na nawawala yung attention sa mga major things ng last day events ng Bible prophecy. Delikado yon. Baka mamaya masyado tayong nakafocus lang sa mga maliliit na bagay na hindi lumalago yung ating utak, hindi nag-a-advance. So kinakailangan nakafocus tayo, especially yung identity ng ating church sa present truth ng pangangaral ng Three Angels Messages. Huwag nating iwala yan. Ang aking concern, parang iba na yung nagiging direction. Nawawala doon sa focus, sa linya, kung ano ba talaga yung nilalakaran natin. Okay, so yan po ang ating tatalakayin. Tayo po muna ay mananalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat ng marami sa inyo sapagkat niloob nyo sa araw at oras na ito na muling maitanghal ang inyong programa. Tulungan kami ng Santong Espiritu upang maging makabuluhan ang amin pong pagpapabatid ng mensaheng ito na ikatatag at magbibigay karunungan sa paghahanda ng inyong mga anak. Patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkukulang, kasalanan, upang ito'y hindi maging hadlang sa malayang pag-unawa at pagdaloy ng katotohanan sa aming puso't isipan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay, so anyway, gusto kong i-recognize muna dito yung mga pumasok na natin, mga followers, no? Sila Brother Vernon Arguelles from Australia. Ganun din si Brother Dennis Mabulak sa Australia din siya. Emmanuel Sindol, Helen Aaron, Jaymar Madrigal sa bahagi ng Cavite, Brother Totoy Hernandez de Jesus sa bahagi ng Pulilio Island, Dr. Maria V. Ornopia dyan sa bahagi ng Palawan, Sister Tess Monte, Brother Robert Aviles, siyempre, dyan sa bahagi ng Cavite, Edna Sigal, Freddy Incognito, at siyempre yung ibang hahabol lang kayo kasi mga early birds, talagang binabasa ko agad yung kanilang mga pinapaabot na na kumbaga pagpapaalam na sila po'y nandyan at sumusubaybay sa atin programa. Okay? Bagamat yung iba marahil hindi ko mabanggit na nanonood, magparamdam kayo para mabanggit ko kayo. Diretso na tayo sa atin paksaali. Ito kasi,
Since ito ay update ng prophecy, pero kailan may sort of review, konting review. Lalo na siyempre sa pinagsimulan ng lahat ng bagay at ano na yung nangyayari sa kasalukuyan. Ito ho. Etong sa creation account, no, sa Genesis, pakilagay sa screen, Ali. Ito yung creation account, no, sa Genesis. Ito yung pinagmulan ng lahat ng mga bagay na sa kasalukuyan ho ay hindi ho pinapansin ng mga taong nagsasabing napakatatalino sa ating mundo. Etong paglikha ng sanglibutan, hindi nila pinapaniwalaan. Pero tayo pong mga mangmang sa tingin ng sanglibutan, tayo po yung ginagamit ng Panginoon para, kumbaga, ihiyain ang karunungan ng sanglibutan. So okay na ho tayo dun sa kamangmangan ng ating Panginoon, no? Dahil ang kamangmangan ng Diyos napakataas sa anumang uri ng karunungan ng sanglibutan. Anak, pakilagay dito sa Genesis 1:31. Eto ho. Ang sabi rito, and God saw everything that He had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. So sa pasimula ng paglalang, ang Diyos mismo ang nag-appreciate ng kanyang nilikha. Ang Diyos is a great artist, no? Pag pinag-usapan yung sining at agham, arts and science, ang Diyos siyempre ang naglikha ng sining at agham. Kaya siya mismo nakaka-appreciate ng kanyang nilikha. Alam nyo, kumbaga, sa katulad na, isa din po akong artist. So, ibig ko sabihin, ramdam namin yung pakiramdam na kapag meron kang ginawa, although ang linya ko po ay animator, ako po ay isa sa mga nag-a-animate ng mga tinatawag na cartoons, mula doon sa mga client namin sa US, no? Pag ako'y nakagawa ng aking animation at sa tingin ko ay, kumbaga, nagawa ko ng maayos, very, very fulfilling Ang sarap sa pakiramdam. Hindi po ako yung tipong basta magawa ko lang, kundi gusto ko, ang gagawin ko, ako mismo makaka-appreciate. Bakit? Kasi pag ikaw mismo na gumawa, hindi mo ma-appreciate yung ginawa mo, papaano ito ma-appreciate ng iba? Mag-e-expect ka o aasa ka na magagandahan yung iba or i-appreciate nila yan, samantalang ikaw hindi mo na-appreciate yung gawa mo. So sa madaling salita, ganito ho ang damdamin na ipinakita ng ating Panginoon sa napakagandang creation na kanyang ginawa. Kung paano kami bilang mga artist nakaka-relate din na kapag maganda yung aming ginawa, masarap ho sa pakiramdam. Ako mismo tuwan-tuwa kapag na-execute ko yung aking animation ng tama. Natutuwa ako. Therefore, ang magiging pangyayari niyan, yung aking mga director matutuwa din. Bakit? Kasi ikaw mismo natuwa ka. Hindi yung niloloko mo yung sarili mo na yung iba pinipilit na maganda yung ginawa, pero ang totoo hindi. So meaning, naiintindihan mo yung principle kung bakit mo na-execute ng tama at ikaw mismo nagandahan. Ganito ang ating Panginoon. So nung ginawa niya ang langit at lupa, maging ang tao, ang kanyang konklusyon, very good. Sa 6 na bagay, sinabi niya, mabuti. Good, 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 good. Then, ang pinakahuli, conclusion, very good. Na-appreciate ng Panginoon yung kanyang ginawa. At ang ginawa niya, binasbasan nga ng Panginoon, ito, pakilagay sa screen, binasbasan ng Diyos ang 7 araw at kanyang ipinangilin. Sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. So, matapos mabasbasan ng Diyos, at dito pinakita nga, yung binasbasan niya, yung 7 araw. Ito nga po sa panahon natin ngayon, yan yung may katawagang araw ng Sabado. Mula sa Hebrew na Shabbat, sa Grego Sabaton, sa Espanyol ay Sabado, lalo na sa wikang Pilipino, Sabado, sa English Saturday. Yan yung Sabat na pinag-uusapan sa Biblia. Yan yung 7 araw na binasbasan ng Diyos, ipinangilin or ibinukod, set apart, at nakita natin dito, yun nga, binasbasan, ipinangilin, ipinagpahinga. Ang Diyos ay nagpahinga hindi dahil sa napagod siya, kundi natapos na yung kanyang gawain at siya mismo, nandun yung fulfillment. Nagandahan siya sa kanyang ginawa. So dito pinapakita yung kagandahan ng 7th day. At ngayon, pakilagay sa screen yung larawan ng, ito ay pagsasalarawan ng artist. Ng una nating mga magulang na si Adan at si Eva, na sila po ay talaga nasa perfect environment during that time before sin entered. Nasa perfect environment with a perfect God. Sila po yung perfect couple. Napakaganda ng samahan. Face-to-face relationship sa atin hong Panginoon. And then, eto na ang sumira sa kagandahan. Sa Genesis chapter 3 verse 1, ito pong ahas.
na sinabi ng ating Panginoon na lalong tuso kaysa alinman. And then nakita natin ang pangyayari, pakilagay next slide. Etong kanyang panunukso kay Eva sa Genesis chapter 3 verse 4, bagamat sinabi ng Diyos sa Genesis 2:17, pag kinain mo yan, thou shalt surely die. Yan yung sinabi ng Diyos. That is the word of God. Anyway, salamat ay kay Brother Jemar Sarmiento. Ay gagamitin ko po ang iyong slide, kapatid, no? Dahil maganda yung presentation na ito. So, gagamitin ko yung napakaraming slide na prinobide mo, no? So, ang sabi ng Diyos, thou shalt surely die. Walang pagsalang, kayo'y mamamatay pag kinain nyo yan. Ibig sabihin, that is the test of loyalty. Si Satan naman, sinabi niya sa babae, pag kinain mo yan, hindi ka mamamatay. Bagaman ikaw ay magiging kapantay pa ng Diyos. Thou shalt not surely die. Can you imagine, mga kapatid, mga kaibigan? Ito yung naging problema. Isang salita lang ang siningit ni Satanas doon sa sinabi ng Diyos, direkta, thou shalt surely die. Ang kay Satan, siningit lang niya yung isang salita, not. At ito po yung nangyari. The rest is history. Ganon katindi ho yung paglabag sa ating Panginoon. Nagbunga ng kamatayan sa tao. Nagbunga ng, dilubyo. Nagbunga ng iba't iba at samot-saring problemang nararanasan ng lahat. Nagbunga ng kalungkutan dahil merong kamatayan at merong hirap sa paggawa. Samantalang bago nangyari ang kasalanan, nakita natin yung perfection, yung beauty. Yan yung hindi nakikita ng mga marurunong daw na tao ng sanglibutan. Dahil una, hindi sila naniniwalang may Diyos na lumikha. O ngayon, dito po, dalawang salita lang naglalaban sa sanglibutan. Hindi 3, hindi 4, hindi 5, 2 lang. It's either nandun ka sa isa o nandun ka sa isa. Salita ng Diyos, laban sa salita ni Satanas. Ito po yung great controversy na nagaganap. At ito'y malapit ng wakasan ng ating Panginoon. Ano yung ating choice? What is your choice? Ito yung free will na binigay ng Diyos sa tao. Kalayaan. Sa lahat ng kanyang nilikha. Anghel o sino mang kanyang mga nilikha. Ayaw ng Diyos na sundin natin siya dahil takot tayo sa kanya, kundi susundin natin siya dahil mahal natin siya. At yun nga po nangyari sa una nating mga magulang. And then, eto na nga, sabi sa Apokalipsis 12:9, at inihagis ang malaking dragon. Ang matandang ahas ang tinatawag na Diablo at Satanas. Ang dumadaya sa buong sanglibutan. Napansin niyo po yan? Binabanggit po ang mga bagay na ito para ating maunawaan ang ating pong sitwasyon matindi na. Mabigat ho eh. Ano ho? Sinasabi doon, dinadaya. Ha? Si Satanas ay dumadaya sa buong sanglibutan. Yun yung pinag-uusapan doon, ang Diablo at Satanas. Ngayon, tingnan natin yung next slide, no? Makikita natin ang isang kaganapan na ganito. Pakilagay. Okay. So, matapos mangyari nga yung digmaan na yon sa langit, at ito nga po yung digmaang dinala ni Satan sa lupa, sa mga sunod na pangyayari, meron siyang ginamit na kapangyarihan. At yan yung mababasa natin. Diyan po sa Daniel chapter 7 verse 25. Maliwanag ho ang pagkasabi diyan patungkol sa isang kapangyarihan na ang sabi diyan, he shall speak great words against the Most High. Siya po ay magsasalita ng kapusungan laban sa kataas-taasan. Ito po yung nasa prophecy ng Daniel chapter 7. Ang tanong, who is this power? Sino ang kapangyarihang ito? Sabi ko nga, ito po ay parang review. Okay, so kung gusto natin ng mas detalyado, doon po sa mga nauna nating lecture regarding sa the Antichrist. So, who is this power? Sa ating pinakita na ito ay walang iba kundi ang papacy. Ngayon, hindi ho ang Seventh-day Adventist ang nagpasimula ng pagdadala ng pagkatuklas kung sino yung kapangyarihang yan na maliit na sungay na magsasalita laban sa Diyos. No? He will speak blasphemy, great words against the Most High. Since the time of Reformation, yung mga pillars of Reformation
Like Martin Luther, sinabi na ho nila yan. Pakilagay sa next slide. Martin Luther, ito po ay nabuhay noong 1483 hanggang 1546. Ang sabi, Luther proved by the revelations of Daniel and John, by the epistles of St. Paul, St. Peter, and St. Jude. Ano daw? That the reign of Antichrist predicted and described in the Bible was the papacy. So si Martin Luther, alam niya kung sino yung papacy ng Bible, ng Antichrist ng Bible prophecy. That is the papacy. Ang tinutukoy niya, sistema. Kahit sinong uupo dyan na pope, papalit-palit, yan po yung sistemang tinutukoy. The papacy. So, from the time of Martin Luther, siya po ay Roman Catholic priest, pari po siya. So, kilalang kilala niya. Alam niya through the study of prophecy, kaya nga siya umalis Kaya nga siya nagprotesta Aside from Martin Luther, nandito si Thomas Cranmer. Next. Ang sabi niya, ito po yung pinanggalingan ng Anglican. Whereof it followeth Rome to be the seat of Antichrist, and the Pope to be very Antichrist himself. So yung Rome na luklukan, trono ng Antichrist, that is the papacy. Yan ang sinasabi ni Cranmer. Next, eto naman. As with Luther, he finally concluded that the papacy was the very Antichrist and the son of perdition of whom Paul speaks. So, etong mga writer like John the Revelator, eto pong si St. Paul, lalo na sulat niya sa 2 Thessalonians chapter 2, regarding doon sa nauupo siya sa templo ng Diyos, nagtatanyag siya sa kaniyang sarili na tulad sa Diyos. Ito mismo ang kanilang tinukoy, ang trono ng papacy. Next, kay John Wycliffe, ito naman ang kanyang sinabi, the Pope is Antichrist here on earth. So hindi po ito nagsimula sa Seventh-day Adventism. Ito po yung nagsimula sa mga reformador na ginamit ng Diyos nung una na tinukoy nila kung sino yon. At hindi lang nila tinukoy dahil gusto lang nilang tukuyin, kundi dumaan po yan sa thorough study ng Bible prophecy at yung kanyang kinaangkupan, yung katuparan. Halimbawa, pakilagay sa screen. Etong sinasabi ng Biblia that this little horn came up among them. Sinong among them? Yung 10 horns. Yung 10 horns sa fourth beast ng Daniel 7 is identified with the divided kingdoms of Rome. Rome was divided. Hindi po, walang anumang bansa na tumalo sa Roma. Sila po yung nag-disintegrate na hati sa 10. At ang sabi ng Biblia, mula doon, babangon sa mga kasamahan din nila. There came up among them, among kasamahan nila. So ngayong 10, sumunod nga, bumangon yung maliit. At ang sabi diyan, pakilagay lang sa screen, diverse. Siya'y kaiba. Bagamat siya'y maliit na sungay, siya'y kaiba. At ang kanyang ginawa, pakibalik yung slide na yon para masundan ng mga viewers. Pakibalik. Yan. Yan yung slide. Pakilagay lang. Ikaw na nga nawala? Sige. So, siya'y kaiba. Yung 10, siyempre, yung 10 kingdom yun, political in nature, at ito nga pong maliit na sungay din. Pero siya kaiba. At natupad sa kasaysayan, yung sabi ng Biblia, binunot niya mula sa ugat yung 3 doon sa 10. And then, yun nga, nagsalita siya ng blasphemy. Blasphemy in the Bible means inaangkin mo yung kapangyarihan at karapatang nakaukol sa Diyos. Not necessarily na minumura mo ang Diyos, no? Inaangkin mo yung kanyang lugar. Yun po yung blasphemy na pinag-uusapan dito sa kanyang context. At ang kanyang ginawa pa ng papacy, pinersecute niya yung mga banal ng Diyos ayon sa Daniel 7 at natupad yan. Simula noong nangyari from 6th century na nagkaroon siya ng tinatawag na church and state. At yan po ay nasa mga record. Nasa tala po yan. Huwag mong masaktan ang ating mga kaibigan, no? Ito po ay objective study. Hindi po namin sinasabi ito dahil gusto lang namin, no? Hindi po ito yung kagaya ng ginagawa ng marami na paninira. Hindi. Ito po ay historical. Nangyari po yun sa papacy na talagang pinersecute nila at yun ang tinawag na the Dark Ages sa kasaysayan na napatay yung nasa 50 million martyrs na hindi sumusunod sa batas ng Papa from 6th century AD down to the late part of 18th century. Yun ang literal na nangyari. Nasa mga libro po yan. Kaya nga, doon sa sinabi ko sa mga
presentation ko, nandun yung mga documents, pinakita ko na po yun, pwede nyo balikan yon. And then, sabi pa sa Daniel, he wear out this, he changed times and laws. Kumbaga, binago ng papacy yung panahon at kautusan. At yun nga po, anong panahon? Sa 10 utos ng Diyos, mayroong kautusan doon na may kinalaman din sa panahon. At yun ay walang iba kundi ang araw ng Sabat. Sabado. Yun po yung Sabat ng Biblia. Panahon yan. At the same time, kautusan yan. Pinalitan niya yan ng linggo. Alam po yan sa mga record ng kasaysayan. And then yung duration ng, yung haba ng paghahari ng papacy ay naganap from 538 up to 1798 nga. Yun yung 1260 rule ng 3.5 years ng Daniel chapter 7. Okay, so fast forward na ho natin. So hindi basta sinasabi ito dahil gusto lang sabihin, kundi yung sinabi ng Biblia umangkop sa kanya. At yung nangyari nga, yung tatlong binunot niya na kingdom sa tulong ng Eastern Emperor ay Hirulay, Vandals at Ostrogoths. Okay, so next. Ito nang sabi sa The Blessed Hope ni George Ladd. Many of the great Christians of Reformation and post-Reformation times shared this view of prophetic truth and identified Antichrist with the Roman papacy. Among adherents of this interpretation were the Waldenses, the Hussites, Wycliffe, Luther, Calvin, Zwingli, Melanchthon, Tyndale, Latimer, and Ridley. So halos lahat ng kilala po ng mga reformador, yan po yung kanilang sinasabi na katuparan sa Antichrist ng Daniel and Revelation is none other than the papacy. So yan po yung pagbabalik tanaw natin. Bakit sila naging kaiba ang papacy? Because maliban na sila ay state, sila din po ay church and state na pinagsama kasi sungay sila eh. Yung 10 sungay sa Fourth Kingdom, yun po ay political in nature. So dito po, kaya bagamat sila ay maliit, political in nature, but also they are ecclesiastical. Ano po sila? Church, iglesia. So kaya sila ay kaiba, diverse, kagaya ng dinidiin ng Biblia. So ituloy natin, ito na yung binanggit na unang pinabagsak niya na barbaric kingdom sa Rome, ang Hirulay noong AD 493, sunod yung Vandals noong 534 AD, and then yung ikatlo ay yung Ostrogoths noong 538 AD. At dyan po sa time na yan, nagsimula nga yung church and state power niya sa tulong ng emperador ng eastern or silangang bahagi ng Roma na si Emperor Justinian. Pinadala niya yung kanyang general na si General Belisarius para bigyan ng proteksyon ang Pope during that time na si Pope Vigilius noong 538 AD. So yan po yung kasaysayan from 538 to 1798. Pakilagay yung pakisundan. Pakilagay yung slide. Okay? Yan yung chart. 538 to 1798, pag kinuwenta mo yan, eksakto 1,260 days or years according sa Bible prophecy. Diyan po sa panahong yan, inutusan ni Napoleon Bonaparte, ang leader ng France, ang kanyang general na si Louis Alexander Berthier na wasakin ang kapangyarihan ng papacy. Kumbaga, tinanggal siya doon nung time na yun, nung 1798. Literally, tinanggal siya sa kanyang luklukan. No? Kaya, kung napansin ninyo yung ironic, nung 538 AD, yung emperor ng Eastern Rome na si Justinian, sa tulong ng kanyang general na si Belisarius, ang naglagay sa pedestal sa papacy. And then, sa dulo ng 1260 years or 3.5 years, yun ding leader ng isang bansa at yung kanyang general ang nagtanggal sa temporal power ng papacy during that time. So, lumaon at tumakbo ang kasaysayan. Ito po ang sabi naman ni Joseph Recabi, page 1, The Modern Papacy. Half Europe thought Napoleon's veto would be obeyed and that with the Pope, the papacy was dead. Ang iniisip noon, nung kapanahunang yun, dahil sa ginawa nga ni Napoleon, ang nangyari nga, ang iniisip nila, the papacy was dead. Pero hindi po nangyari yun. Dahil ang sabi po kasi ng Bible, gagaling yung kanyang sugat na ikamamatay. Tingnan nyo sa Encyclopedia Americana 1941 edition. Ang sabi naman dito, in 1798, he or Berthier, General Berthier, made his entrance into Rome, abolished the papal government, and established a secular one. So ito po hindi kwento-kwentong kotsero. Ito po literal na mga naganap sa kasaysayan at kinaangkupan ng sinasabi ng Bible prophecy. But in Revelation 13:12, sabi dyan, whose deadly wound was healed. Yung sugat ng beast or ng hayop
ay gagaling. Nasugatan siya noong 1798, pero yung sugat niya, gagaling yan according sa Bible prophecy. At nangyari nga from 1798, ito naman, 1929, ito yung nakalagay noon sa lumang dyaryo ng San Francisco Chronicle. Ito yung headline, Mussolini and Gaspari sign historic Roman Pact. Ang laman ay ganito sa isang bahagi. The Roman question tonight was a thing of the past and the Vatican was at peace with Italy in affixing the autograph to the memorable document Healing the Wound. Extreme cordiality was displayed on both sides. Yan po noong February 11, 1929. Dito kasi nung kapanahon ng binanggit na ito, binigyan ng independence ng Italy ang Rome. Kasi dati, kumbaga, hawak ng gobyerno ng Italy ang papacy. Pero dito, nangyari ngayon tinatawag na cordiality. At binigyan laya or independence, nagkaroon sila ng pact, kasunduan, si Cardinal Gaspari at si Premier Mussolini ng Italy. At yun ang simula ng tinatawag na process of healing. Hindi po nung 1929 gumaling ang sugat kasi wala silang temporal power, wala silang church and state power, may influential lang sila during that time sa church. So, yun ang simula ng process ng healing. Eto, tingnan nyo sa canon ng tradition. Pakilagay sa screen. The authority of the church could therefore not be bound to the authority of the scriptures because the church had changed the Sabbath into Sunday, not by a command of Christ, but by its own authority. Okay, napansin nyo po yun? Pakibalik nga yung anak yung una, the authority of the church. Napansin nyo po yan? Yung otoridad, ito yung sa canon ng tradition. Ito yung pinangahawakan ng Roman hierarchy. Yung otoridad daw ng church o ng Roman Catholic Church ay hindi pwedeng pasailalim doon sa otoridad ng banal na kasulatan or scriptures. Bakit? Dahil, andyan naman because yung Roman Catholic Church, binago nila yung alin? Sabat na Sabado patungo sa Linggo, hindi dahil sa utos ni Kristo, kundi next slide. Kundi dahil sa kanyang sariling otoridad. Yan binabalik-balikan ko lang para mas masundan ng ating mga kaibigan. So, pakisundan yung sinasabi ko sa ating technical para hindi sila nahihilo. Labas-pasok kasi yung slide. So, ito ay pag-aangkin mismo ng Roman Catholic hierarchy na sila po ang nagpalit ng Sabat. Di ba kanina binasa natin yung sa Genesis chapter 2 na binasbasan ng Diyos yung Sabat. Yung ikapitong araw, kanyang ipinangilin at ipinagpahinga. Yung institution na itinatag ng Diyos sa Garden of Eden ay yung Sabbath at yung marriage. Doon po in-institute o itinatag ng Diyos. Kaya nga itinuturing yan na kambal na institusyon, ang kasagraduhan ng marriage o pag-aasawa, heterosexual. Hindi magkaparehong kasarian. Hetero, magkaiba, lalaki at babae. Yun yung kasal na itinatag ng Diyos doon sa Eden. Sa panahon natin ngayon, nilapastangan na yan. Pwede na ngayon ang homosexual marriage. Adan, kapwa Adan, tinanggap na pwedeng mag-asawa. Eva, kapwa Eva, tinatanggap na ngayon na pwedeng mag-asawa dahil sa batas. So, ang ibig ko lang sabihin, sa ating pong kapanahunan, niyurakan na yung yung isa doon sa kambal. Niyurakan na. Literally nilapastangan na ng tao sa pamamagitan ng kanyang sariling batas, binaliwala ang batas ng Diyos. So, yung marriage institution, niyurakan. Ang kakambal nito yung Sabat, eto na. Sa pamamagitan ng Roman hierarchy, pinalitan nila, hindi ika sa kapangyarihan o otoridad ng Biblia, kundi sa kanilang otoridad. Dahil ang paniniwala nila, hindi sila pwedeng magpasakop sa otoridad ng Biblia. Dahil ang paniniwala nga nila, sa kanila na ipinagkatiwala ng Diyos ang pamamahala dito sa lupa. Yun ay paniniwala lang. No? Paniniwala, pero dapat ang ating susundan Biblia. Ngayon, next. Sa Catholic record, September 1, 1923, Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible. And this transference of Sabbath observance is proof of that fact. Ano daw? Yung linggo daw ay tatak o tanda ng kanilang otoridad o kapangyarihan.
Dahil ang church o Catholic Church mas mataas kaysa sa Biblia. Paniniwala po nila ito. Mas mataas daw ang alin ang church kaysa sa Biblia. At ang katunayan ika, yung paglipat ng kabanalan ng Sabado na Sabat ng Bible, inilipat ng Linggo. Yan ika ang katunayan. So inaangkin mismo nila na tanda yun ng kanilang kapangyarihan. Tingnan nyo, next slide. Sunday, ayon naman kay Chancellor Thomas, Sunday, mark of her ecclesiastical power and authority. Pinagmamalaki po nila yan. Na yung Linggo talaga, yan yung tanda o tatak ng kanilang kapangyarihan sa relihiyon at otoridad. Sila mismo ang umaamin na nakakatawa lang minsan yung mga protestante sa huling kapanahunang ito na pinapangaral nila na si Kristo at ang Diyos nagpalit ng Sabat. Hindi nila tinitingnan ng kasaysayan na hindi po si Kristo ang may kinalaman sa pagpapalit ng pangilin mula Sabado ginawang Linggo, kundi ang Roman Catholicism. Through its head, the papacy. At yan ang nasa prophecy. Babaguhin niya ang panahon at kautusan. Kaya ito namang mga protestante na mga walang malay. Anyway, protestante sa huling araw. Dito sa huling panahon, walang malay. Parang nasa ilalim pa rin sila ng umbrella ng Roman Catholicism. Yan po ang dapat nating maintindihan. Ngayon, sa Revelation 13:11, ito po yung dalawang beast at ang sabi rito, matapos na bumagsak yung unang beast sa pamamagitan ni Napoleon Bonaparte, ang kasunod ay, and I beheld another beast coming up out of the earth, and he had two horns like a lamb. Napansin niyo po dyan, yung pangalawang hayop sa Revelation 13 ay lumitaw mula sa lupa. At meron siyang dalawang sungay katulad ng sa isang kordero. Ang kordero po kumakatawan sa Biblia sa kay Kristo. Kaamuan kasi. Kasi pag sinabing kordero o lamb, batang yan eh. Ang tawag pag lumaki, sheep or tupa. Pero pag lamb, kordero, bata yan. Okay? So maamo ito. At ang sabi sa John 1:29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Si Kristo yon. So, ang symbol ng lamb ay kumakatawan kay Kristo. So, itong ikalawang hayop, it is not a ferocious or monstrous beast. Hindi po ito yung kagaya ng leon, leopardo, oso, na monstrous, talagang lumalapa ng kanilang mga biktima. At katuparan naman yun ng pananakop ng Babylon, Medo-Persia, Greece, maging yung Rome. Yun ang katunayan ng pagiging monstrous beast nung ginamit sa Daniel 7. But, ito pong second beast ng Revelation 13 is maapo. Napakaamo. Ginamit pa yung simbolo ni Kristo. O ngayon, natalakay na rin naman natin to madalas sa ating programa at sa ibang programa ng mga Seventh-day Adventist na ito po ay walang iba kundi ang bansang Amerika. Next slide. Yan po yung katuparan ng second beast, none other than the United States of America. Bakit? Tingnan nyo sa kanilang konstitusyon. Next slide. Noong 1789, Congress, sabi nila, shall make no law respecting the establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. Ito yung kagandahan ng batas ng Amerika. This is tinatawag na separation of church and state dahil sa kanilang panuntunan ng kanilang konstitusyon, malinaw na nakalatag na ang Kongreso ay hindi magtatayo ng relihiyon o magbabawal sa ibang pananampalataya na isa katuparan yung kanilang paniniwala. Sa madaling salita, protektado ng batas ng Amerika yung karapatan ng bawat mamamayan na kilalanin yung Diyos na kanilang pinapaniwalaan according sa idinidikta ng kanilang mga konsensya. So, kaya nga itinuturing ang Amerika sa kanyang kaagahan na yan ay lupain ng kalayaan. Land of freedom. Bakit ganito yung kanilang isinad sa Constitution? Kasi alam ng founding fathers ng Amerika, yung naganap nga sa Roma, sa Western Europe, yung tinatawag na malagim na persecution sa pangunguna ng papacy, church, at kanyang ginagamit ay ang mga hari or emperador para isakatuparan yung persecution sa mga protestante. So kinakailang hiwalay yung gobyerno at relihiyon para mabigyan ng proteksyon ng mamamayan at ito yung nakabatay yung Constitution ng Amerika. Napakarami pa yan. At napansin nyo, 1789, nilatag ko na po ang daming document na pinakita ko yan. Pwede nyo balikan yung aking mga video nung nauna sa ating Facebook page ng ROF, no? Ito, sabi ko nga, konting repaso lang at may konting paliwanag lang. Na nung bumagsak ang papacy noong 1798, napansin nyo, napakalapit yung pagbangon naman ng Amerika. Sa Biblia, ang sequence, babagsak yung unang hayop and then lilitaw naman yung ikalawang hayop.
1798, bumagsak ang unang hayop at ito ay ang pasimula ng paglitaw ngayon ng kasunod na bansa. Kaya siya yung kumakatawan sa maamong tupa. Bakit? Nakatayo sila sa Christian principle. Hindi nila, kumbaga, niyuyurakan yung karapatan ng tao na kilalanin yung Diyos na kanyang kikilalanin. Napakaganda at kumbaga, very noble yung kanila pong konstitusyon nung time na yon, at sana natapos na nung time na yon, pero hindi Ang sabi ko kasi ng Biblia, next, and he spoke as a dragon. Magsasalita din po siya na kagaya ng dragon. Can you imagine? Napakaamong tupa, magsasalita rin sa huli kagaya ng dragon. Ito po yung magiging kaganapan sa Amerika. Kung dati-rati nire-respeto nila yung kalayaan ng bawat mamamayan, darating ang araw na sila'y magiging diktador kagaya ng dragon. Tingnan nyo mga naging kaganapan. Ito, pakita nyo lang yung World War I noon ng 1914-1918. Binuo noon yung League of Nations noong 1919. League of Nations. Sa kapanahunang yan, hindi po kasama ang Amerika dyan sa League of Nations. Hindi nila na kumbinsi na sumama. No? And then, noong World War II, pakilagay. Noong 1939 up to 1945, ipinalit ang United Nations. Ito ay founded noong 1945 to promote world peace and to prevent global wars. Nakita niyo po yan. Noong First World War, binuo ang League of Nations. Hindi sumama ang Amerika. Pero noong nung patapos yung World War II, dito na napasama ang Amerika. At ito yung pagpopromote ng kapayapaan sa buong mundo at ma-prevent yung global wars. So bakit ko sinasabi ang mga bagay na yan? Kasi ngayon, itinuturing ang Amerika na pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Yes! So, mayroon nga mga sinasabi na kapag humatsing ang Amerika, sinisipon ang lahat ng mga bansa. Ganon sila ka-impluensya. Sila po kasi yung tinutukoy na the most powerful nations in these last days, ang Amerika. Sa Biblia yan. At ang Amerika ang mangunguna para magkaroon ng friendship uli sa Vatican, sa First Beast. Kung dati-rati ay hiwalay yan, sa bandang huli, gaya ng sinasabi ng Biblia, magsasalita siyang tulad ng dragon. Yung ugali ng unang hayop, katulad ng dragon, diktador. Ang hindi sumunod sa kanya, pe-persecute, ipapapatay, ipapakulong, confiscation of property. Merong magkaiba silang principle. Ang unang hayop, church and state combination. Ang ikalawang hayop na Amerika, separation of church and state. Pero darating ang araw na yung separation of church and state, hindi na mangyayari. Matutulad yung kanyang larawan dito sa unang hayop. Bakit? Pakilagay sa screen, Revelation 13:12. And he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. Napansin niyo po yan? Pertaining sa ikalawang hayop. Gagawin niya na uutusan ang lahat ng tao sa mundo na sambahin ang unang hayop. O kaninong ugali yun? Di ba? Dragon diktador Kung dati-rati ginagalang niya pa yung karapatan ng kanyang mamamayan, darating ang araw at ito'y malapit na. Nire-review nga natin ito kasi yung iba naliligaw na ng mga tinuturo. Nire-review natin to para ipaunawa sa inyo na kung dati malaya ka sa bansang yan at sa buong mundo, darating ang araw, uutusan niya ang lahat dahil siya nga ang pinakamakapangyarihan Lahat na sambahin ang unang hayop na gumaling ang sugat na ikamamatay. Magkakaroon uli ng matinding intimacy. Intimacy. Alam niyo nung kapanahunan ni Ellen White, kumbaga hindi malapit ang Amerika, no? Sa Vatican. Kasi nga magkaiba sila Ang Amerika, separation of church and state. Ang Vatican, ang gusto ng papacy, combination of church and state na nangyari nga sa Europe, no? Pero may sinabi si Ellen White, maliban sa sinabi ng Biblia. Tingnan nyo, pakilagay sa screen. Sa Great Controversy, page 588, the Protestants of the United States will be foremost in stretching their hands across the gulf to grasp the hand of spiritualism. They will reach over the abyss to clasp, to
to clasp hands with the Roman power, and under the influence of this threefold union, this country will follow in the steps of Rome in trampling on the rights of conscience. Tingnan nyo po, himay-himayin natin to. Itong maliwanag na sinasabi ni Ellen White na yung bansang Amerika na protestanting bansa, naturingan syempre mga founding fathers yan, mga protestante. Darating ikang araw na bagamat malayo ang pagitan, magkakapit kamayan sa tinatawag na spiritualism. At magkakapit kamayan sa kapangyarihan ng Roma sa pangunguna ng papacy. So makikita natin yung Protestants na dapat tumayo sa dapat tayuan at yung bansang Amerika ang nangunguna, sila'y naging apostate. Tumalikod sa katotohanan. Bakit? Makakipagkapit kamay sila kanino? Sa papacy at sa spiritualism. Ano yung spiritual? Yung paganism. Yung paganism, yung mga relihiyon na hindi Christian. Yan ang paganism. Mamaya makikita niyo yan. Yung sinasabi ni Ellen White, nung kapanahunan kasi niya, pinagtatawanan yan. Imposibleng mangyari na ang Amerika na protestanting bansa magkakapit kamay sa papacy o sa Catholicism. Imposible nung panahon ni Ellen White. Kaya nga binabanggit dito, merong gulf. Kumbaga parang malaking bangin ang nakapagitan, imposibleng maglakip. Lalo na ang iba't ibang pagan religion. Yung paganism, ito yung spiritualism. Pinagtatawa na noon sa Ellen White. Can you imagine, nasulat ito noong 19th century? O ngayon, tingnan natin yung prophecy na ito ni Ellen White. Sa kaagahan nga ng Amerika, wala ho talaga na tinatawag na ambassador ang Amerika sa Vatican. Walang official. Kasi nga, imposible dahil nasa Constitution ng Amerika, hindi sila pwedeng makihalubilo sa anumang religious entity dahil lalabag sila sa kanilang konstitusyon. Na alin? Separation of church and state. Kaya nga nakasaad sa kanilang Constitution, pag binasa nyo po yung ibang mga section doon, maging yung lihim na pakikipag-usap sa anumang relihiyon, bawal yun eh. O tingnan nyo, nag-attempt si President Harry Truman noong 1951, pakilagay. Harry Truman liked a good scrap, but in 1951, he quickly backed down when American Protestants erupted in fury against his plan to extend diplomatic recognition to the Vatican. Napansin nyo yan? Noong 1951, ito madalas ko nang sabihin po ito eh. Si President Harry Truman nagtangka na magkaroon ng official na diplomat o ambassador ang Amerika sa Vatican. Nagprotesta noon ang mga Amerikano kasi nga protestante sila. Kasama diyang nagprotesta yung isang senador na nalimutan ko na yung pangalan, pero nagprotesta kaya nag-back down. Hindi niya tinuloy ni Harry Truman. Take note, 1951. Hindi niya tinuloy. Kailan ba sinabi ni Ellen White yung binasa natin kanina sa The Great Controversy? Mas luma pa yung panahon. 19th century yun eh. Ito, nasa first half na ito ng 20th century itong nangyari kay Truman. Napansin niyo po yun? So, meaning parang, kumbaga, lalong pagtatawanan sa Ellen White nung time na yon. O, hindi natuloy. Nag-ano ang protestang Amerika kasi hindi pwede eh. Nasa constitution nila yan eh. Pero hindi tumigil. Alam nyo, yung mga galaw nung kaaway, hindi titigil yan hanggat hindi mangyari yung gusto nila. Sinabi na kasi ng Diyos eh. Magkakaroon sila ng intimate relationship na uutusan ng second beast ang lahat ng tao na sambahin ng unang hayop, which is the papacy. Sabi ng Bible yun eh. Diyos ang may sabi niyan eh. Siyempre nung una, tutol. Pursigi, tuloy-tuloy. Hanggang nangyari nga. Tingnan nyo ha, pakilagay sa screen. Ito yung mga lumang babasahin ng Time Magazine, how Reagan and the Pope conspired to assist Poland Solidarity Movement. Ito yung tinuturing na the Holy Alliance para ibagsak ang communism during that time. Bakit? Kasi po, from Harry Truman, bagamat nag-back down siya kasi nagpo-protesta yung mga Amerikano kasi protestanting bansa eh. Hindi sila pwedeng makipagkakapit kamay sa Vatican eh. Yung mga sumunod na presidente, tuloy-tuloy, nilakad nila ng nilakad sa napakahabang panahon.
until 1984. Take note, from 1951, walang official ambassador ang Amerika sa Vatican. Noong 1984 lamang, sa panahon ni President Ronald Reagan, nagkaroon ng official ambassador ang Amerika sa Vatican. Pakilagay sa screen. Yan. Napansin nyo yan? Oh. Next, January 10, 1984. Pakilagay. Anak, paki-assist mami mo. Ayan. Eto yon. Dito na nagkaroon ng tinatawag na matagumpay na hakbang ang Amerika at yung protesta dati nawala na. Alam nyo, ito yung sinasabi natin. Ulit-ulitin lang. Kung una medyo nabibigo ka, ulit-ulit, tiyaga hanggang nangyari nga yung kanilang pagtatyaga naganap. Yung pagkalaga. Yun yung mga kasabihan Pag meron tiyaga, may nilaga. At nasa Bible prophecy kasi na magsasanib talaga yan Oh. Di ba? So, nung January 10, 1984, ito na yung pagsisimula ng intimate relationship between the first and the second beast of Revelation chapter 13. And the rest is history. Tingnan nyo. Pakilagay next slide. From Reagan, sumunod yung matandang Bush, si Bill Clinton, at yung batang Bush, hanggang kay Barack Obama. Eto na, friendship na yung Vatican sa Amerika. So, nangyari po, siyempre, una sa Biblia, sinabi ng Biblia At yung nasa Great Controversy na sinulat ni Ellen White, na darating ang araw, magkakapit kamay ang Protestant America dito sa Roman power or sa Vatican na ang nangunguna yung papacy. O, di ba? Nangyari yun O ngayon, may sinabi pa sa Ellen White, di ba? Magkakapit kamay din ang Protestant America sa spiritualism o paganism. Ito ngayon, threefold power. Spiritualism or paganism, Catholicism, and apostate Protestantism. Panay-ism, which is literal na sinasabi po ng Bible po ito. O ngayon, eto na. Pagdating sa Protestantism at pagsasanib ng paniniwalang ito, eto, tingnan yung sunod na slide. Nung kapanahunan ito nung nangusap si Pope Francis. At ito yung itinaguyod ngayon ni Tony Palmer na namatay naman ito nung nakaraan pang mga taon. Ito yung pagpupulong na may video po ito na paulit-ulit niyang sinabi at actually 3 times there is no Protestant anymore. We are all Catholic. Sabay itong mga evangelicals na ito nagtatawanan at yung siyempre marami nagpapalakpakan. So dito binabagsak na ang genuine Protestantism. Ibig sabihin magkaisa na tayo para sa kapayapaan ng ating sanglibutan. So ito yung process na naging matagumpay, tuloy-tuloy ang pagsasama nung dati ay genuine o tunay na protestante, naging apostate. Nakisama ngayon sa Catholicism. Next slide. Ito ngayon. Etong si Kenneth Copeland, nakatabi ni Pope Francis at yung iba pang mga United States televangelist, kasama si Tony Palmer. Ito po yung mga bigating evangelist po ito ng mga evangelicals. Mga bigatin ho ito. Kaya nila magpasunod ng milyon-milyong mga evangelicals, mga Christians kung tawagin, mga sekta ng pananampalatayang Kristiyano. Ganun yung kasidhi, yung kanilang pakikiisa ngayon sa Vatican. Ito yung sinasabi kanina doon sa writings na Ellen White. Tuloy-tuloy, next slide. Ito, mga tuloy-tuloy na pagpupulong nila para lalong mapaganda ang kanilang relationship. At hindi lang sa sekta ng Protestantism, ang kanilang ginapang maging yung mga relihiyon. Eto na papasok ngayon yung binabanggit nating spiritualism or paganism. Anyway, turing ho ito ng Christianity. Aside from Christian, pagan na ho yung iba dyan. Next slide, Ali. Eto na pinagsimula yung interfaith dialogue, maging sa mga Islam, maging sa mga Buddhist, sa Hindu, so on and so forth. Napansin nyo sa larawan yan? Yan yung pinag-uusapang interfaith dialogue. Minsan kasi ito ay FYI lang sa lahat ng mga kapatid para hindi tayo magmukhang katawa-tawa, no? Minsan pag gumamit tayo ng mga terminology, kasi pag ang interfaith ho kasi ginagamit ho yan para magkaroon ng pagkakasundo ang magkaibang paniniwala pagdating sa relihiyon, katulad ng Muslim, ng Hindu, ng Buddhist,
ng Christian. Yan ang tawag interfaith dialogue. Pag-uusap para sa pagkakasundo. Hindi ginagamit ang interfaith sa debate. Kaya nga debate, there is no such thing as interfaith debate, no? Pag sinabing interfaith dialogue, pagkakasundo yan, hindi pagdidebate. So, huwag niyong gamitin yung interfaith sa iba't ibang relihiyon at i-accord nyo sa debate, ha? Magkaiba yon. So, ang point dito, kung kanina apostate Protestantism, and then Catholicism, and then eto na, pagpasok sa tinatawag na spiritualism or paganism. Tingnan nyo ang next slide. Ito naganap noong October 20 na ilang beses ko na riho itong ne-lecture, no? Ito yung mga spiritualism nandito noong October 20. Ito yung pagkakaisa, Hindu, Catholicism, apostate Protestantism. Napansin nyo po yan? Yan ho. Next slide. No one is saved alone. Peace and fraternity. Ito mas matindi ng tumitindi yung kapusungan eh. Kasi ang salvation ho ay individual relationship with Jesus Christ. Pero ang nangyari, pinapaniwala nila na walang maliligtas na nag-iisa, kapayapaan at fraternity. Ibig sabihin, ang kaligtasan corporate grupo na. At ito ang pinupush ng first beast of Revelation 13, the apostate Protestantism, the second beast, and this spiritualism which is paganism. Ito yon. Next slide. Ito yung pact, yung kanilang pagkakasundo. Nagsindi sila, nagsindi ng, kumbaga ng apoy, ng kanilang apoy ng pagsasamahan. Ayan, next slide. Ito na yung Eastern spiritualism. Ito po Hinduism yan. Representative ng Hindu. Next, ito maging yung mga tinuturing na indigenous faith. Ibig sabihin, yung mga maliliit na grupo ng mga, kumbaga sa tawag natin ay paganism. Okay? Yan ho yun. October 20 lang yan this year. So meaning to say, yung sinasabi dun sa Great Controversy, dahil nasa Bible ho yun, nangyayari mismo sa ating harapan ngayon. Nangyayari ho literally. Oh, next slide. Oh, ayan. Sama-sama lahat ng relihiyon, paganism, Protestantism, at Catholicism. At tinuturo nga ngayon ang kaligtasan sama-sama. Oh, next slide. Eto, napansin niyo po ito sa Great Controversy, yung clasp hand and the abyss. Wala nang abyss, wala nang gulf, wala nang pagitan eh. Tuloy-tuloy ho ang malalim na relasyon ng una at ikalawang hayop. Tuloy lang ang slide. Okay? Ayan, tuloy pa. Ayan, may sa bansa ng, kumbaga sa Islam country, tuloy-tuloy na ho yan. Yan ho yung pagsasama ho talaga ng matindi na bahagi ho yan ng Bible prophecy. Next slide. Next. Yan. Papakita lang ho natin. Yan. Okay? Okay. Yan yung sinasabi sa Revelation 13 ngayon na pag nangyari yung pagkakaisa na yan, no? Eto na ngayon, mangunguna ang bansang Amerika sa pag-uutos na sambahin ng unang hayop sa pamamagitan ng isang batas. Take note. Sa pamamagitan ng isang batas na kanyang ipapatupad. Anyway, ngayon yung karisma ng papacy matindi. Tingnan niyo sa Revelation 13:3, pakilagay. After na gumaling yung kanyang sugat, the process of healing, all the world wondered after the beasts. Ang buong sanglibutan ay namangha ng gilalas. Hindi yung nagtaka ha. Pag yung ang salin kasi marveled or nang gilalas, ibig sabihin yung paghanga nandoon. Pagkilala at wala naman nung nagdududa. Next slide. Na etong bango ng papacy, lalo na sa pangunguna ni Pope Francis, ay talagang matindi yung bango ng papacy. Anyway, Pope Francis is the first Jesuit Pope. Alam nyo, babalikan ko lang ng konti ang Jesuitism. Ang Jesuitism ay itinatag noong 1534. Iyan ay kapanahunan ng Reformation. At ang purpose ng Jesuits sa pangunguna ni Ignatius Loyola is to counter Protestants, labanan ng Protestantismo. And can you imagine, ngayon 21st century, yung Pope na nakaupo, bagamat siya ay unang Jesuit Pope. So ano na nangyari ngayon? Simula nung nagkipagkapit kamay ang Protestantism, and should I say, apostate Protestantism, no more Protestants anymore. We are all Catholics. Yan ang sinasabi ni Tony Palmer. By principle, literally, ganun ang nangyari. Dahil ang isipan na ngayon ng marami, okay, kapit kamay na tayo, magkaisa na ho tayo para magkaranas ng kapayapaan ng sanglibutan. That is the platform of error.
Pinapaalam lang natin at ipinapaunawa sa maraming mananampalataya. Nababaliwala na yung sinasabi ng Diyos. Alam nyo, kapag tayo nakipagkaisa, doon dapat sa katotohanan, hindi sa kamalian. Sa panahon ho ngayon, lalo na sa atin pong sitwasyon ng culture ng postmodernism, hindi na importante ngayon kung ano ang tama. Ang importante ngayon, magkasundo lang ang lahat. Napansin niyo po yun. Yan nilalason ngayon ang isipan ng marami ngayon maging sa bayan ng Diyos. Belongingness is more important than believing. Yan po ang sigaw ngayon. Group hug is enough. Importante magkasundo tayong lahat. Hindi na mahalaga kung ano yung tama. Nakakalungkot na ho, di ba? Nawawala yung prinsipyo ng maraming mananampalataya kung ano yung sinasabi ng Diyos. At ito ay literal na nagaganap ayon sa Bible prophecy. Tingnan nyo kung gaano kabango si Pope Francis. Next slide. Etong si President Obama, nung siya ay nakaupo pa bilang presidente ng Amerika, ito yung nangyaring pakikipag-usap niya sa Cuban President na si Raul Castro noong Tuesday, December 16, 2014 to finalize plans to normalize relations between Cuba and the US. Di ba magkalaban yan eh. Talagang matinding magkalaban ng Amerika ang Cuba. Pero dahil kay Pope Francis nagkaroon ng pag-uusap at pagkakasundo. Ganun kabango yung kanyang kapangyarihan. At ang sabi pa ng Israel President na si Shimon Peres, next, ang kanyang tinutukoy dito ay si Pope Francis, a more powerful peace advocate than the United Nations. Ayon sa presidente ng Israel na si Peres, yan ang turing niya sa kasalukuyang Pope. Mas makapangyarihan pang tagapagdala ng kapayapaan kaysa sa United Nations. Totoo naman yon. Talong-talo ni Pope Francis ang United Nations. In fact, si Pope Francis ang nagne-lecture sa United Nations when it comes to economics. Saan ka nakakita ng ganong sistema religious entity? Tuturuan yung mga tinuturing na matatalinong ekonomista sa buong mundo. Ganon siya kabango. At ito na po yung, kumbaga, sa Bible prophecy in Revelation 13, dulong-dulo na ho tayo. Titingnan natin ha, dulong-dulo na ho tayo. O ngayon, noong 2015, eto na, yung natalakay ko na rin nung una, kaya nga sabi ko, a sort of review, and then, eto na yung, kumbaga, update. Laudato Si. Next. Ito yung climate change na ito yung dala-dala ngayon at ito ang tinuturing na hallmark ng kumbaga pagiging pope or papacy ni Pope Francis. Pag sinabing Laudato Si, ito yung usapin ng pangangasiwa sa ating kapaligiran at ganoon din malasakit sa mga mahirap na apektado ng matinding kalamidad na nagaganap sa buong mundo at napakahusay ng psychological approach dito ni Pope Francis. Next. Pope Francis, revolution needed to combat climate change. Kasi nga, eto nga, para labanan ng climate change, ginawa nga niya nung 2015, yung Laudato Si, yun yung encyclical letter. Alam nyo, eto, bigyan ko kayo ng background. Pag sinabi yung encyclical letter, kagaya ng ginawa noon ni Pope Leo XIII, encyclical letter, na sabi niya, we hold upon this earth the place of God Almighty. Ano ang sabi ni Pope Leo XIII? Hawak namin sa sanglibutang ito ang lugar ng Diyos. Encyclical letter yon. At yun nga yung paniniwala na pinagkatiwala na sa kanila ng Diyos. Yung pangangasiwa sa lupain. Kaya kahit Sabat, binago nila yan. Yung mga ribulto, sa 10 utos na huwag kang gagawa ng ribulto, pinalitan, tinanggal nila yun. Kasi paniwala nila, hawak nila ang lugar ng Diyos dito. So ngayon, ito naman, encyclical letter, na ang punto Laudato Si ay pangangalaga ng environment. Tanong, sino magsasabi na mali yan? Sa isang normal mag-isip na tao at siya nakatingin lang sa surface o ibabaw, hindi mali itong ginagawa ni Pope Francis. Pangangasiwa sa ating kapaligiran, sino magsasabing mali yan? Pagbigay ng malasakit sa mahirap, sino may sabing mali yan? Tama ho yan eh. O ngayon, sa mga gullible person, sa mga gullible people, ibig sabihin sa mga madaling mapaniwala, at nakatingin ka nga lang sa surface, sa ibabaw, hindi mo nakikita ngayon yung underlying structure na ang usaping ito ay pasimula ng paglaban sa batas o kautusan ng ating Panginoon na ating binuksan kanina sa panahon pa ng creation, walang iba kundi ang Sabbath.
Yung pangingili ng Sabat, malalapastangan yan, mayuyurakan yan kagaya ng pagyurak sa marriage institution na ang pwede lang mag-asawa ay heterosexual, lalaki at babae. Hindi lalaki-lalaki, hindi babae-babae. Nayurakan na yon. Ito ang kasunod na gustong yurakan at ito yung nasa ibabaw itong issue ng climate change na nagaganap. Tingnan nyo kung gaano katindi ang climate change. Next. A strong show of commitment to papal agenda. Next. Nawala ka na. Next lang. Anak, paki-assist nga. Yan. A strong show of commitment to papal agenda on climate change and sustainable development. So, dozens of mayors visited the Pope today, noong 2015, July 21. Tingnan nyo yung suporta ng bawat mayor sa bawat mga maunlad na bansa. Matindi ho eh. Dahil tama naman dapat suportahan ng pangangasiwa. Pangasiwa ang mabuti para maingatan yung ating tahanan. Walang magsasabing masama yan. Ngayon, yung ibang mananampalataya na natutulog, slumber. Yung mga bagong gising lang. Susuporta dito. Kaya may mga tanong dito, ba't pinorward nga sa akin yung mga picture, bakit may mga Adventist na sumusuporta dito? That is the point. Yung mga tulog sa Bible prophecy, hindi nila alam kung anong nangyayari. Sa ibabaw lang sila nakatingin. That is why si Satan ay merong lamang na hakbang sa mga taong nakasuporta sa ganitong bagay. Bakit? Sa ibabaw yan. Di mo nakikita yung nasa ilalim. At ang salita ng Diyos, itinuturing yan, kumbaga parang diamante. Ang diamante po wala sa ibabaw ng lupa. Nakabaon yan sa ilalim. Huhukayin mo para makuha mo. Ganon din sa ginto. Hindi yan ipaparada dyan sa ibabaw ng lupa. So, makakuha ng ginto, maghukay ka. Principle po ang sinasabi ko. Sa katotohanan ng Diyos, si Satan, alam niya yung turo ng Biblia. Inaaral din niya yan. Ginamit niya ang Biblia laban kay Kristo eh. So, kapag ikaw naman nanampalataya, hanggang doon ka lang nakatingin sa ibabaw, kagaya nung, anyway, experience ko to, may mga local church tayo na yung ibang mga matatanda sa iglesia, sasabihin nila, hindi dati nakakaya pa ng kaaway yung ating church, ngayon hindi na, magaling na magbanta yung ating mga opisyalis. Yun ang akala nyo. Yung mga nagsasabi ng ganyan, natutulog talaga sa pansitan yan. Bulgar na pagkasabi ko, natulog ho talaga sa pansitan yan. Hindi nila nakikita yung kaganapan ngayon ng Bible prophecy at marami yung nabubulag dyan. Yan ang sabi rin ng Bible and ng Spirit of Prophecy. Kapag hindi tayo mapag-aral ng Daniel and Revelation, may iwanan tayo. O ngayon, eto, tuloy natin. Tingnan nyo kung gaano katindi naman talaga yung nagaganap ngayon. Next slide. The earth is literally in a historic meltdown. Yung mga pinapakita nila na mga pagkalusaw ng mga bundok ng yelo, the polar ice is melting at an alarming rate. Matindi ho. Next. Yung level ng dagat, talagang tumataas na. Yun ang sinasabi ng mga nag-aaral nito. Our planet, next, is being ravaged by non-stop apocalyptic natural disasters. Totoo naman, nagaganap ho ito eh. Ang planeta natin talagang nararavage na ho ng mga matitinding natural disasters, calamities. Are hurricanes becoming stronger and more deadly? Totoo yan. Yung mga bagyo, lalong lumalakas, tumitindi ho. We should not be surprised. Next, we should not be surprised to see more clusters of hurricanes forming in the warming oceans. Dito nakita yung cluster, isipin mo, sa isang bahagi ng ocean, tatlo-tatlo agad. Nakita nyo yan kung gaano nakatindi nangyayari ngayon sa ating klima. Kaya nga noong 2015, next, noong 2015, first time na yung Pope nagsalita sa joint session ng Congress ng Amerika at dito nga pinag-uusapan yung awareness sa climate change. Ito po yung agenda. Noong 2014 nga, nag-invite yung Senate President at yung House of Representatives, nagpadala ng letter kay Pope Francis para imbitahin siya para sa magsalita siya doon sa Joint Congress ng Amerika. At ito nga naganap noong 2015. Can you imagine? Di ba sa Constitution ng Amerika bawal? Maging yung lihim na pakikipag-ugnayan sa mga religious entity bawal. O nasaan na ngayon ang bawal?
Hindi na pinag-uusapan dito kung ano yung tama, kundi kung ano ang pwede nating magawa ng sabay-sabay na maayos ang ating kapaligiran. Nakita niyo po yung napakagandang psychological approach ng Vatican in connection with the second beast of Revelation 13. This is the process of the culmination. This is the realization of Revelation chapter 13. Napakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Pinakamakapangyarihang mga politiko sa buong mundo. Joint Congress nagsanib para pakinggan yung lecture ng first beast of Revelation 13. Di ba kayo? Kumbaga natutuwa na ito yung kaganapan na ng Bible prophecy na malapit nang darating ang ating Panginoon. Tapos yung iba tutulog-tulog sa pansitan. Di ba? O ngayon, tuloy natin. Ito yung political influence na pinag-uusapan natin. Political influence. Ang Kongreso, tagagawa ho yan ng batas. Tandaan natin yan. Tagagawa sila ng batas. Yung sinasabi nating protection pa natin sa kasalukuyan, the church and state separation, nakikita ho ninyo, nalulusaw na ho eh. Nalulusaw na dahil yan ang sinasabi sa Bible prophecy, ang second beast uutusan ng buong mundo na sambahin ang unang hayop. Mayroong batas na gagawin. Mangyayari. Next, pakilagay yung statement by the President on Pope Francis encyclical. Ito ang sabi. I welcome His Holiness Pope Francis encyclical and deeply admire the Pope's decision to make the case clearly, powerfully, and with the full moral authority of his position for action on global climate change. Tingnan nyo. Sino ngayon ang tinuturing na mas may otoridad pagdating sa morality? Walang iba kundi ang Pope. Pakitanggal na sa screen. Ang Pope ngayon ang itinuturing na may mas otoridad na pangunahan at magbigay ng solusyon sa nagaganap ngayon na climate change at ito ngang pandemic na nangyayari. Wala nang iba. Siya lang. Siya ang pakikinggan. O ngayon, ito, ang sabi naman ni Ellen White, pakilagay, the restraining spirit of God is even now being withdrawn from the world. Hurricanes, storms, tempests, fire, and flood, disasters by sea and land follow each other in quick succession, telling of the near approach of the Son of God. Men cannot discern the sentinel angels restraining the four winds that they shall not blow until the servants of God are sealed. But when God shall bid his angels loose the winds, there will be such a scene of strife as no pen can picture. Again, prophecy ni Ellen White. Napansin niyo po yan? Uulitin natin. Yung pumipigil na kapangyarihan mula sa Espiritu ng Diyos ay inaalis na sa ating sanglibutan. Kaya nangyayari itong mga hurricanes, itong mga bagyo, itong mga sunog. Tandaan nyo, papakita ko yung mga sunog ha. Hindi yung sunog lang sa mga bahay. Yung mga baha, yung disaster sa dagat, sa lupa, sunod-sunod na mangyayari. Na nagsasabi lang na malapit nang dumating ang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi ho masabi ng mga tao ngayon na yung mga makapangyarihang anghel na pinipigil pa sa kasalukuyan ang apat na hangin. Mababasa nyo, Revelation 7, verse 1 to 3. Sa kasalukuyan ay pinipigil pa ng apat na anghel ang apat na hangin sa utos yan ng Diyos. Ha? Therefore, ang may control pa rin kung kailan pakakawalan yung matinding kaganapan sa mundo, ang Diyos pa rin. Kaya huwag kayong magpapaniwala mga kapatid sa mga ibang, maging sa kapatid nagpo-forward na sa ganitong araw ilalabas ang Sunday law. Wala, kasi nungalingan lahat yan. Wala akong makapagsasabi niyan kundi ang Diyos. Okay? So, kapag pinayagan na ika ng Diyos na pakawalan ng kanyang apat na anghel, yung apat na hangin, mangyayari yung isang kaganapan na hindi kayang maisalarawan ng anumang pagsasalarawan. Ito na yung sinasabing the time of trouble na hindi pa nangyayari sa sanglibutan at hindi na mangyayari kailanman. Na maliban na paikliin ng Diyos ang araw na yon, walang laman na makaliligtas. This is it. Ito yung sitwasyon na kinakaharap natin ngayon.
Sunod-sunod na mga kalamidad ang magaganap sa mundo. Kaya nga ito, tingnan nyo pakilagay yun sa screen. Maging yung mga bata, nagagamit ngayon na mai-involve, tingnan nyo. Ito, actually August 2018 ito. Ito'y bata na sumikat sa mga internet dahil ito pong mga batang ito, next slide, talagang inacknowledge ito ng Vatican. Can you imagine, itong mga batang ito nagpo-protesta para maingatan at mabigyang solusyon ang climate change. Can you imagine, maging mga bata nagagamit ho ngayon? Anong malay ng mga batang ito sa nangyayari ngayon? Anong malay nila? Di ba dapat itong mga batang ito ay nakatuon sa pag-aaral at sa pagtulong sa kanilang tahanan? Di ba dapat yun ang pinagtutuunan nila ng pansin? Sabi nga ng isang nakausap ko, ito mga batang ito naghuhugas ng plato sa kanilang mga tahanan, naglilinis ba ito ng bahay? Meron ba itong mga ginagawang responsibility sa kanilang tahanan? At unahin pa nila yung issue ng climate change. Ang point dito mga kapatid at mga kaibigan, ito po'y panghatak na nagagamit ngayon para lalong maipursige yung gusto nilang mangyari. Ano yung gustong mangyari ng sanglibutan, ng first and second beast? Mamaya babanggitin ho natin. Tingnan nyo, next slide. The climate crisis is the biggest crisis humanity has ever faced. Ito nga, totoo naman ho ito Pero marami yung nagagamit, pati mga bata na wala namang malay sa usaping yan. Noong April 18, 2019, pakilagay, Pope encourages teen climate activist on environment. Ayan o yung bata kanina na nakaupo doon nagpo-protesta. Inacknowledge siya. Alam nyo, sa hindi nag-aaral ng prophecy, sasabihin nila, ang ganda naman ang nangyari. Hindi ho. Parang pelikula ho ito Yan ang problem minsan pag hindi tayo nag-aaral ng prophecy. Akala natin nangyayari ito, parang coincidence, nangyari lang. No! Lahat ng mga bagay na ito, kumbaga sa pelikula, scripted ho ito. Anong malay ng mga batang ito sa usaping yan? Maging mga bata nagagamit ngayon. Next, the big news is that now the world is about to focus on Greta Thunberg. Yun yung pangalan ng bata. Urgent appeal to the world governmental leaders at the United Nations Climate Summit on September 23. Actually, yung bata nagsalita ho talaga ito at napanood ko minsan. Hindi ko pa nga pinansin nun. Nagsalita ho sila para pangalagaan ng ating kapaligiran. Ano na yung future namin? So doon ang focus nila. Doon ang focus ng mga tao. Yung future sa sanglibutang ito. Maganda naman kung tutusin Di ba? Yun ay sa tinatawag na surface, sa ibabaw. Next, we have run out of excuses and we are running out of time, sabi pa niya. Ito ay, kumbaga, nakakadala ito ng damdamin. Alam niyo po, pag napanood yung speech ng batang, nakakadala ho talaga ng damdamin kung ikaw ay hindi grounded sa Bible. Kaya nga nangyayari yung mga bagay na ito dahil nga ito yung gawa ng kaaway ng Diyos na magdudulot ng pagkakaisa sa sanglibutan para labanan at yurakan ang batas ng Diyos. Yung binanggit ko kanina, yung twin institution na yurakan na yung marriage, susunod yan Sabbath. Pero pansinin nyo, sa Time Magazine nailagay na rin siya, na-feature na rin siya. Next slide, pakilagay muna. Ali, paki-assist nga muna. And si Greta Thunberg, then si Leonardo DiCaprio, nakipagkita kay Pope Francis at nag-discuss sila na may kinalaman nga rin po sa environment. Ganun katindi ho ito Maging sa mga celebrities nangyayari. O ngayon, etong mga fires na nagaganap. Eto sa Amazon, pakilagay Ali. Yan. Yung ating planeta ay sinusunog na ng matinding catastrophic fires. Itong mga wildfires na pinag-usapan. Next, noong August 26, 2019, forest fires in the Brazilian Amazon rainforest, the lungs are choking on smoke. The earth has gone empyemic. Matindi yung mga sunog. Next, noong September 1, 2019, Pope Francis issues new call for world leaders to act on the climate emergency. As the fires in the Amazon region continue to blaze, Pope Francis today issued a new message in which he reminds the world and its political and civil leaders that we have caused a climate emergency that gravely threatens nature and life itself, including our own. Masindi at matinding panawagan ito. September 6, 2019, fire destroy more than
4.2 million wild acres in Bolivia. Ito ay naipalabas noong September 6 sa CNN noong 2019. Then yung Australian fires noong January 2020. Naapektado yung mga hayop doon sa lugar na yon. Next slide, Ali. Nakita nyo yung kangaroo na yan. Yung pagputok ng mga bulkan, dito lang sa ating bansa, yung Taal nga, sinimulan niya. Kahit sunod-sunod ang disasters na nagaganap. O ngayon, noong July 9, 2019, eto, next, Ali. Who is everyone turning for moral leadership about climate change? Pope on climate crisis, time is running out, decisive action needed. Ay sino pa edi? Tinuri nga ng makapangyarihang bansa na siya lang yung may moral authority. Sino pa edi siya? O ngayon, eto yung sa Laudato Si na nakalagay din doon. Pakilagay, Ali. Pansinin niyo po yan. Sunday, like the Jewish Sabbath, is meant to be a day which heals our relationships with God, with ourselves, with others, and with the world. Sunday is the day of the resurrection, the first day of the new creation. Ito yung pinupush nila. Bahagi ito sa Laudato Si. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, pag pinag-usapan ng isyong ito, lalo na sa pandemic natin na yung COVID, mas pinatindi ng COVID crisis yung pagkakaisa ng bawat bansa, hindi lamang sa political, kasama yung economics, kasama yung academics, kasama yung mga non-government agencies, mga NGOs. Sama-sama ho para masolusyonan ang nangyayaring itong sabay-sabay na sinasabing dumudurog sa ating sanglibutan. Kumbaga, itong naganap na lockdown dito sa ating pandemic na ito na naranasan sa kaagahan nga nitong taong 2020, kumbaga halos pilay ho talaga yung ekonomiya. Nandun lang sa loob ng bahay yung maraming mga tao, maraming nawalan ng trabaho. Matindi ho talaga yung naganap. Mahirap talaga sa sitwasyon kung hirap ang pag-uusapan, no? Yun talagang nangyayari. Ngayon, kasama sa Laudato Si yung solusyon na sa halip na madalas yung lockdown, magbigay na lang ng isang araw na kapahingahan sa isang linggo. Yun yung hint. Ang pinupush nila, magbigay na lang ng isang kapahingahan sa isang linggo. At ito nga, yung purpose na nakalagay doon, yung Sunday. Ito yung comparison, ikinumpara nila ito sa Jewish Sabbath. Can you imagine merong label silang ginawa? Ang Sabbath sa Bible, hindi Jewish Sabbath. Ang Sabbath sa Bible, the seventh day, was made for man. Walang labeling ng lahi. Para sa tao ang Sabat. Diyos ang gumawa. Diyos ang nagbasbas. Ipinangili ng Diyos at siya'y nagpahinga bilang ating ehemplo. Yun yung Saturday, Sabado. Ngayon ginagawang label at ang nangunguna nga dyan, yung nagpalit nga ng Sabat patungo sa linggo. Ang papacy. Ginawa nilang Jewish Sabbath. At ito nga yung point ng kanyang comparison. Yung mga Hudyo kasi, pag araw ng Sabat, syempre sa Israel, sarado talaga. At nagdala yun ng kaunlaran sa kanilang bansa. Yes, maunlad naman talaga sila. At ito ang ginamit ni Pope Francis at ng iba pa, maging sa mga political, sa mga ibang religious entity, maging sa non-profit organization like the Green Sabbath, na pinupush nga nila na sa halip na madalas ang lockdown, isang araw na lang. Sa loob ng isang taon. Sa loob ng isang linggo, isang araw, yun nga yung linggo. Yan yung pinupush nila. Eto na yung sinasabi ngayon, na ang ginagamit ngayon, environment, para hindi mag-alburuto ang kapaligiran, bigyan natin ng kapahingahan. At dito nga, babaliwalain yung kapahingahang binigay ng Diyos sa tao, which is yung ikapitong araw ng Sabat, papalitan yan, gagawing batas, ang pangingilin at pag-iingat ng araw ng linggo. Yan na ho ang matinding panawagan ngayon ng lahat. From 2015, pakilagay sa screen, maging yung mga Islamic Declaration on Climate Change, talaga nakiisa ho lahat yan. Wala hong tumututol dyan. Next, maging yung mga Buddhist, nag-declare sila ng kanilang pakikiisa sa climate change. Lahat ho, nagkakaisa ho rito. Ito yung solusyon na sinasabi ni Pope Francis sa Laudato Si. Next.
Kaya nga dito is Pope Francis in his highly acclaimed encyclical on climate change called Laudato Si, trying to push for Sunday rest to be enforced around the world. Yes. Yan na mismo yun. Nabasa ko na, wala pa rin sa screen. Yan. Yan ho yun. So pinupush talaga nila. No? Ito na yung nasa dulo na ho tayo ng Bible prophecy. Kaya nga tingnan nyo, ito sunod-sunod na ipapakita natin yung panawagan nung nagsalita mismo si Pope Francis. Dear brothers and sisters, in my encyclical Laudato Si, I invited everyone to cooperate in caring for our common home. We cannot create a change without educating for that change. As I stated in the document that I recently signed with the Grand Imam of Al-Azhar in Abu Dhabi, a global convergence leads to an alliance between the Earth's inhabitants and our common home. Our meeting will take place on 14th of May 2020 in Rome, na na-postpone nga dahil sa COVID, pero natuloy na rin ho yan. So ito pong sinasabi na ito, magandang panawagan kung sa ibabaw nga lang ho kayo nakatingin. Pero ito na nga po, yung lundo, ito yung culmination, realization ng Bible prophecy na malapit nang mangyari yung mark of the beast or implementation ng Sunday law. Diyos lang ang may control pa rin kung kailan niya pakakawalan yan. Ngayon, ito, babasahin ko, sabi ni Ellen White, men in responsible positions, next slide, next. I-next mo lang. Men in responsible positions will not only ignore and despise the Sabbath themselves, but from the sacred desk will urge upon the people the observance of the first day of the week. They will point to calamities on land and sea, to the storms of wind, the floods, the earthquakes, the destruction by fire, as judgments indicating God's displeasure because Sunday is not sacredly observed. These calamities will increase more and more. One disaster will follow close upon the heels of another. And those who make void the law of God will point to the few who are keeping the Sabbath of the fourth commandment as the ones who are bringing wrath upon the world. Ang ganda ho ng prophecy ni Ellen White. Isa-isahin ko ha. Ang sabi rito, yung mga tao sa responsible positions, meaning yung mga leader ng sanglibutan, hindi lamang nila babaliwalain yung sabat ng Panginoon, kundi kanilang sasabihin sa mga tao yung observance or pangingili ng unang araw ng sanglinggo o linggo. At sasabihin ng mga leader na ito, ituturo nila itong mga nangyayaring kalamidad sa lupa, sa dagat, itong mga bagyo, itong mga malalakas na hangin, itong pagbaha, itong mga lindol, itong destruction ng sunog na pinakita ko po sa inyo kanina, yung mga wildfires, no? Ito ay judgment mula sa Diyos dahil doon sa hindi paggalang ng linggo. Isipin nyo yan. Palalabasin nila na ang nangyayaring mga bagay na ito kasi hindi natin iniingatan ang araw ng pangingili ng linggo. At yan mismo ang madalas na panawagan ngayon ng maraming mga leaders sa politics man yan, sa relihiyon man yan, maging sa non-profit organization. Ito ikang mga kalamidad ay padami ng padami. Ang isang disaster susundan ng isa pang matinding disaster. Kaya ang sabi rito, one disaster will follow close upon the heels. Kumbaga, nandun na sa kanya mga bukong-bukong, sumusunod, sunod-sunod at mas matindi. Hindi ba natin napapansin yan sa ating sanglibutan? Palala ng palala, patindi ng patindi. Yung Ondoy nga noong 2009, nalagpasan ngayon yung nakaraang malakas na bagyo. Si Ulysses, yung sa river sa Marikina, mas nahigitan ng Ulysses. So palala ng palala, patindi ng patindi ang kalamidad na ito. At ito nga ang sa Laudato Si ni Pope Francis, kinumpara niya yung sabat ng mga Hudyo daw, para maging maunlad tayo, magkaroon tayo ng Sunday. Rest sa loob ng isang linggo. At yun na mga, yung mga lumalabag sa batas na yon, meaning yung lumalabag sa sabat ng Panginoon,
Ituturo nila yung kakaunti na mga nangingili ng ikapitong araw ng Sabat na sila yung dahilan kung bakit nangyayari yung galit ng Diyos sa ating sanglibutan. Wow! Ito mga kaibigan, mga kapatid, darating ang araw, ang sisisihin ng buong sanglibutan, ng leadership, kung bakit tuloy-tuloy at patindi ng patindi ang kalamidad na gaganap dahil sa mga Sabbath keepers none other than the Seventh-day Adventist na hindi nakikiisa sa pag-observe at sa paggalang sa kabanalan ng linggo. Ituturo sa atin yan. Kasi hindi kayo nakikiisa. Tingnan nyo, ngayon pa lang, wala pa naman yung vaccine ng COVID. Dito po ilalapastanganin ang karapatan ng bawat isang individual na mamamayan sa buong mundo. Halimbawa ako, personally, ayaw ko dyan. Hindi ho ako, mula sa aking pagkabata, hindi ho ako gumagamit ng mga vaccine na yan. Pero malakas ang aking pangangatawan. Bihira ho ako magkasakit. Tapos papasukan mo ako ng isang element na strange sa aking sistema ng katawan. Ang katawan natin gawa ng Diyos. Pero dahil sa tinatawag na political or social contract na ang usapin dito ay hindi yung karapatan mo, kundi yung karapatan ng higit na nakararami, na kung ikaw hindi ka magpaturok, baka mahawa yung nakararami. Di ba napakagandang pamamaraan nila kung paano yurakan ang iyong konsensya? Yes, mangyayari ho yan. Babaliwalain yung karapatan mo dahil nakapaloob nga yung tinatawag na political or social contract. Yan ang madalas kong talakayin na ho rito. Alam na mga abogado kung gaano katindi ang political and social contract na yan. Hindi ako abogado. Pero nire-relate ko po yung nagaganap practically, realistically, biblically, and historically. Yan ang aking nakikita eh. Yan ang dahil ang aking perspective is none other than the Word of God. Yan ang dapat nating mapansin. Yuyurakan na ho ang ating karapatan. Sa ngayon, malaya pa ho. Ang bawat mamamayan na ipahayag yung kanyang pananampalataya at nauunawaan. Ngayon, kaya ako nga nire-review ito at ina-update yung bawat isa. Maging hindi Adventist, lalo na sa mga Adventist, para hindi tayo maligaw ng landas kung ano-ano mga gusto nating project sa ating church. Maganda ho yung mga project, okay yan. Wala akong tutulan. Sinasabi ko rito, yung priority. Ang priority natin is preaching the present truth, the third angel's message. Hindi kung ano-ano. Hindi kung ano-ano mga opinion na sinasabi na pairalin. No. This is biblical. Nangyayari yung kaganapan. So darating ang araw, isisisi sa mga Sabbath keeper ng Panginoon yung kaganapan at mga kalamidad na ito kapag isinabatas na yung Sunday, that is the mark of the beast, pag isinabatas na yan, at hindi mo igagalang yan, ito na yung matinding persecution na mangyayari. Next slide. We have come to the end of normal. Dumating na ho tayo sa dulo ng tinatawag na normal. Ngayon, ibang normal niya, kaya ang tawag niyo normal, which is sa tingin ko abnormal. Political corruption is destroying love of justice and regard for truth. And even in free America, rulers and legislators, in order to secure public favor, will yield to the popular demand for a law enforcing Sunday observance. Yan ang writing na Ellen White sa Great Controversy, page 592, in connection with Revelation chapter 12, verse 17. Yung katiwali ang political. Pakitanggal na. Yung katiwali ang political, yan po ang nagwawasak sa pagmamahal sa hustisya at yung pagsasalang-alang sa katotohanan. Corrupted ho ang sistema ng politics sa buong mundo ngayon. At yan ang sinasabi sa prophecy ni Ellen White. Yan ang nakita sa Bible eh. Sa panahon pa ni Nebuchadnezzar, political corruption. Can you imagine, gumawa siya ng larawang ginto at pasasambahin ang lahat ng kanyang nasasakupan, whether they like it or not. Pag hindi sumamba, papatayin. Mauulit ho eh. Ito ngayong political corruption, ito ay nagwawasak sa pag-ibig sa hustisya at pagsasaalang-alang sa katotohanan. Maging sa malayang Amerika. Yung mga puno at mambabatas para makuha lang nila yung pabor mula sa publiko, magpapasakop sila saan? Popular demand. Ano yung popular demand? Isabatas yung pangingilin ng araw ng linggo.
Ito yung binabanggit nating principle ng social contract kung ano yung gusto ng nakakarami. That is the point of democracy. Pag pinag-aralan nyo po ang historical background, which is I present last time out, anyway, couple of months ago, matagal-tagal na pala yun, regarding sa political or social contract na yung principle ng democracy ay from France. Yung France, pinanggalingan ng atheism mo yan eh. Revelation chapter 11. Doon nagsimula yan, yung democracy na ang boses, na kung kapangyarihan, ay sa boses ng tao, pero niloloko lang nila kayo. Ang totoo niyan, pinalilitaw lang na may kapangyarihan ka, pero sila ang masusunod kung sino ang iuupo nila, kung sino ang tatanggalin nila sa pwesto. Pero dito ho kasi sa puntong ito, sinasabi ni Ellen White, maging yung mga mamabatas at puno ng sanglibutan, dahil mga political, corrupted na, magpapasakop talaga yan sa popular demand. Ngayon ho, ang tinitingnan naman ho talaga ng mga tao ngayon, hindi lang sa politics, maging sa entertainment industry, sa religious entity, ang tinitingnan ngayon ay walang iba. Bagay sa mass media, ang tinitingnan ngayon yung sinasabi ng netizens. Doon ang gagaling yan eh. Yun yung power nila eh. Kasi doon sila mahahalal at makikilala eh. Dahil sa sumusuporta dyan sa mga netizens ika. Lalo na sa demand ng popular demand ng publiko dahil na part ng Laudato Si, popular si Pope Francis eh. So mangyayari yan whether you like it or not. Magaganap yan sinasabi ng Biblia. And then, ang sabi pa na Ellen White next, and then the great deceiver which is Satan, will persuade men that those who serve God are causing these evils. The class that have provoked the displeasure of heaven will charge all their troubles upon those whose obedience to God's commandments is a perpetual reproof to transgressors. Ito yung sinasabi natin kanina pa. Gagawin ni Satan na ituro ng dahilan ng kalamidad ay walang iba kundi yung mga tunay na sumusunod sa kautusan ng ating Panginoon. And then, next, it will be declared that men are offending God by the violation of the Sunday Sabbath, that this sin has brought calamities which will not cease until Sunday observance shall be strictly enforced, and that those who present the claims of the fourth commandment, thus destroying reverence for Sunday, are troublers of the people. Ito na yung huli kong babasahin sa inyo. Sinasabi ho dyan, idideklara sa mga tao na dahil sa kanilang hindi pagsunod, paglabag sa Sunday Sabbath, itong kasalanang paglabag sa Sunday observance ang nagdala ng mga kalamidad na ito. At hindi titigil ang kalamidad maliban na ipatupad ang mas mahigpit na pagpapatupad ng pangingilin ng linggo. At yung mga nagsasabi na dapat sundin ang pangingilin ng ika-4 na utos, yung pangingilin ng araw ng Sabat ng Biblia, sila ika ang yumuyurak sa kagalang-galang na linggo, sila yung manggugulo sa mga tao. Naalala niyo po yung mga salitang yun? Na isisisi sa nasa minority yung mga nangyayaring kaganapan? Yan ngayon sa ngayon yan mismo ang psychology ng tao. Lalo na ngayong COVID. Di ba? Binabawalan na ang taong mag-isip ngayon. Na-discuss ko na rin ito ng mga nakaraan pa. Ginagawa ko ngayon na ginagawang inutil ang tao, na bawal kang mag-isip, ang pwede mag-isip sa'yo, yung nasa pamunuan, yung tinatawag na otoridad. Dahil pag nagsalita ka against doon, ikaw ay sinatawag ngayon na ang mga sinasabi mo ay fake news. Kasi hindi ka naman sa otoridad eh. Ikaw ay manggugulo. Nakita nyo? Di ba itong mga pangungusap na ito yung sinabi sa panahon ni Elias? Na siyang pinagbintangan ng hari kung bakit nangyayari yung tagtuyot noon sa Israel. Ikaw ang manggugulo. Pero anong sagot ni Elias sa harap ng hari? Hindi ako manggugulo. Ikaw ang manggugulo at ang iyong buong sambahayan dahil nilabag ninyo ang kautusan ng Panginoon. Yes, that's the point. Kaya nangyayari po ang kalamidad sa ating sanglibutan dahil po yan sa paglabag ng mga tao sa batas ng Diyos.
At ang pinakasukdulang paglabag sa Diyos ay ang pagyurak doon sa kambal na institusyon. Matapos yurakan ang marriage, yuyurakan ngayon ang Sabat ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-enforce ng Sunday. At yan yung point ng papacy ni Pope Francis, especially nung ginawa niya noong 2015 ang Laudato Si. Sino ngayon ang lumalabag? Yung mga tao, kaya ang ating sanglibutan nasisira, nawawasak. Huling talata sa Biblia, babasahin ko sa Isaiah 24, 4 and 5. Pakihanap yon sa sunod na slide. Isaiah 24, 4 and 5. Ang sabi po rito, "The earth mourneth and fadeth away, the haughty people do languish. The earth also is defiled under the inhabitants thereof, because they have transgressed the laws, changed the ordinance, broken the everlasting covenant." Bakit daw ang sanglibutan ayon kay Isaias ay tumatangis, nanghihina, nang lalata? Yun po ang sabi sa pagkasalin sa wikang Pilipino. Ang ating sanglibutan tumatangis, nanghihina, nang lalata. Sino ang dahilan? Dahil sa mga taong nakatira dito at sa paglabag nila sa kautusan, sa pagbabago, sa ordinansa ng Diyos at pagsira sa walang hanggang tipan ng Diyos. At ang isang tipan na pinag-uusapan din sa Biblia na itunuring na walang hanggan dapat, kaya kung nasabing dapat, kasi yung mga tao lumabag sa Sabat ng Panginoon, yun yung tanda niya sa kanyang bayan. Yun yung tanda niya sa kanyang mga anak. The Sabbath keeping. Ezekiel chapter 20 verse 12 and 20. So, ang dahilan po, kaya nagkakaganito ang ating sanglibutan, mga kaibigan. Walang iba kundi mga tao manlalabag sa Diyos. Kaya ngayong pakikisa ng lahat ngayon ay false unity. Nakikiisa sila para labanan yung katotohanan ng Diyos. Yun yung sinasabi ko nasa ibabaw, maganda pakikiisa, magandang ingatan ng kapaligiran, pero binabaliwala nila yung batas ng Diyos dahil sa pag-i-enforce ng isang batas na kalaban ng Sabat ng Diyos, which is araw ng linggo. So that is false unity, maling pakikiisa. Kailan may hindi po naging tama dahil gusto ng higit na nakakarami na magkaisa sila doon sa kanilang agenda. Hindi po yan ang batayan ng katotohanan. Ang majority, ang batayan ng katotohanan, salita ng Diyos. Hindi kung sino yung higit na nakararami, kung sino yung nagkakaisa. Yan ang dapat nating maintindihan. Marami ho kasi sa atin din, kahit sa mga nasa bayan ng Diyos, gaya-gaya lang kung anong iniisip ng iba. Na para bagang hiyang-hiya sila pagka naiba sila ng isipan. Kaya ang gusto na lang nila ngayon, masaya na lang tayo lahat, wala na magsasalita ng, kumbaga wala nang kukontra sa Agos. Ito na yung Agos kukontrahin mo pa. Don't rock the boat, sabi nga nung iba. Yan ang gusto ng mga taong korap. Yung bawal silang makarinig na mayroong pumupuna. Dahil mas maganda, masaya tayo lahat. Ngayon, ang pagiging masaya, tama pero saan ang pundasyon ng pagiging masaya mo? Ang pundasyon ng kasayahan natin ay walang iba kundi ang pagsunod sa Diyos. Hindi yung pundasyon ng kasayahan mo dahil kayo ay nagkakasundo lahat. Tandaan natin yan, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya natin ina-update at nire-review yung sinasabi ng Bible. Dahil hindi natin alam kung gaano na lang kaigsi ang haba ng araw natin sa sanglibutang ito. Ang gusto ng Diyos, maging handa tayo. That's why, hindi ako nagsasawa na ulit-ulitin po itong prophecy dahil bihira na ho itong inaaral ngayon. Yan yung sinasabi ko kanina, marami ho sa atin ngayon, gustong-gusto nilang pakinggan yung mga elementary teachings. Yung hindi na makaahon doon sa dating narinig. Na mas gusto ng marami ngayon, yung katin ng tenga. Kailan makamot. Yung pag-usapan yung mga maliliit na bagay kaysa dito sa nangyayaring kaganapan. Alam nyo, ang process ng understanding, natural lang na magsisimula ka doon sa elementary. Natural yun, academic. Magsisimula ka sa mas mababa pa. Kinder, kung ano pa man yan, papunta doon sa paglago mo. Lalo na sa pananampalataya, hindi mo mananatili doon sa dati na. Magtuloy-tuloy ka ho. Huwag kang tumigil.
Mas gusto pa minsan, marami sa mga tao, pag-usapan talaga yung mga maliliit na bagay, doon binubulag ni Satanas ang marami. Na pag-usapan yung maliliit. Huwag niyong pag-usapan yung mga mahihirap yung sinasabi naman yan sa prophecy. Kaya nga tuloy, maraming tulog. Yes. Ito'y panggising ho sa atin. Sana ho, magising na ho tayo sa katotohanan ng ating sanglibutan, pasama ng pasama ang kalagayan. Dahil yan ang sinasabi mismo sa Biblia. Itinulad sa isang babaeng malapit ng manganak. Meron bang babaeng manganganak na pabuti yung kanyang kalagayan? No? Ang babaeng nanganganak, pasama ng pasama, pasakit ng pasakit, patindi ng patindi, yung nararamdaman nilang hirap. Ganun nakakaawa yung mga babaeng nanganganak. At yan ang ginamit ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonika para maisalarawan ang kalagayan ng ating sanglibutan. So ipanalangin mo natin ng bawat isa sa atin ay magkaroon po ng matibay na ugnayan sa ating Panginoon para maituloy nating maipalaganap ang pangangaral ng present truth ng Three Angels Messages na ngayon ay nababaliwala dahil sa gawa rin po ng kaaway. So ang Diyos po ay nananawagan sa bawat isa sa atin. We must have a serious-minded. Be serious. Meaning to say, fix your attention especially on the things that are happening right here, right now. This is the culmination or the realization of the Bible prophecy. This is the good news na malapit na makita natin ang anak ng Diyos sa mga alapaap ng langit. Tayo po ngayon ay magtatalaga muli sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti ninyo at ipinaalala sa amin ang mga kaganapan sa sanglibutang ito na hindi na ito magtatagal at ito po ay meron kayong panukala na higit na maganda sa inyong mga anak na naisundin ang inyong sinasabi at hindi sa sinasabi ng mga karamihan. Tulungan ng bawat kapatid at mga kaibigan naming nanood sa programa na sila din po ay magkaroon ng kasiglahan ng pananampalataya at magpatuloy sa pag-aaral ng kaganapan sa huling araw na ito upang ang bawat isa ay magkaroon ng karapatang hindi mawaglit at makasama kayo ang inyong bugtong na anak sa kanyang pagdating sa ikalawa. Ano man pong mga pagkukulang namin at kahinaan, kami umaasa lagi sa inyong biyaya at kapangyarihan ng banal na Espiritu na kami baguhin para mahanda sa nalalapit na katapusan ng sanglibutan. Umaasa kami lamang sa inyong kapangyarihan, Ama, alang-alang na lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang programang Reasons of Faith ay pansamantalang nagpapaalam sa pangalan po ng aking mga nakaagapay rito, ang aking unika iha, Princess Alia Sarmiento bilang aking technical at ang aking may bahay bilang technical at tagapag-share ng ating mga video. Kasama po ng mga supporters ng ROF, salamat po sa pag-share ng inyong mga video. Patuloy nawang ibahagi natin ang programang ito para mas marami tayong mapaabutan ng mensahe bilang paghahanda sa nalalapit na pagwawakas ng sanglibutan. Ito po si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.